Alden halimaw daw sa pagmamahal or pag-ibig mga kasembreros. Bagong post ni Kath, aalamin natin. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, na-recall ng isang admin kahapon. Actually ngayong araw din ito mga kasembreros yung pagpunta ni na Alden sa London last year mga kasembreros, July 5 to 7. Yung records na nandito na pinost ng admin kanina. Mga kasembreros. So pati ako, sabi ko nga no, parang it's been a year na pala na pumunta si Alden dun sa London kasama ang kanyang pamilya. So ang ginawa yata nila dito ay parang maliban dun sa may London Barrio Fiesta, no, mga kasembreros, ay sinama ni Alden yung kanyang pamilya, no, sina Daddy Bay, si Angel, si Riza, mga kasembreros. And I think si April din, no, sina Laysam, parang buong sila, buong gang mga kasembreros. So London Focus on Fam, July 7, 2025. So as of today, no, parang ito yung kanyang kasi ngayong petsa ay yung year lang yung nabago mga kasembreros. So July 7 yung araw. So ito yung time na nag-outing, no, o parang gumala-gala sina Alden sa London mga kasembreros. So pumunta rin yata sila sa may parang yung museum ng Harry Potter doon mga kasembreros. So basta no, gala mode dito ang Fulkerson family. So parang treat, alam ko parang treat ito ni Alden din sa kanyang pamilya, no, kasi parang first time or second time nilang pumunta ng London mga kasembreros. Kasi di ba usually ay nasa nasa Amerika. Kasi yung kanilang pamilya talaga ay yung kanyang kuya, no, na si Kuya RD ay sa Amerika mga kasembreros. So sa California, no, to be specific. Nurse si doon yata, no, si Kuya RD, no, si Richard Daniel Fulkerson mga kasembreros. Tapos yung isang admin ni Kath kagabi ay pinost itong pictures ni Kath. Parang collage, parang collage siya mga kasembreros na pictures na parang isang larawan niya tapos iba-iba yung angles mga kasembreros. So ang ganda ni Kath dito, ganda, no question about her beauty mga kasembreros, no. Pero parang throwback ito mga kasembreros, na naka-black siya tapos naka-close neck yung kanyang damit dito mga kasembreros. So yun talagang super ganda. Hindi ko alam kung anong ganap niya dito. One of her pictorials ito siguro mga kasembreros, no. Tapos bagong post ni Kath, no, yun. So maliban dun sa may mga dinrap ng kahapon, actually dalawang post niya isa sa may Instagram, tapos hindi, tatlo sa Instagram, tapos nag-post din siya ng random photos sa Facebook mga kasembreros. So sa sa Instagram muna, share niya yung parang mga teaser pictures pa, no, ng cast ng Someone Someday, especially kasama niya dito sina James Reid at saka si ate niya Madge, no? Si ate niya Maha Salvador mga kasembreros. So si Maha, of course, alam natin na magiging sakit sa ulo at saka kontrabida ng kanyang buhay sa Someone Someday mga kasembreros. So abangan natin, no, yung kanilang tandem dito mga kasembreros. So yun, July 9, July 8. So actually tuloy-tuloy, no. Isa actually ito sa major items natin na tuloy-tuloy yung ganap ni Kath, kasi bukas ay official trailer ng Someone Someday, tapos sa susunod na araw ay opening or unveiling ng kanyang Madame Tussauds sa Glorieta, Makati mga kasembreros. So July 8 and 9 will be busy days para kay Kath mga kasembreros. So abangan din natin yan bukas. Tapos papasalamat ako, no, kasi hindi na nilalagyan ng copyright ng ABS-CBN at saka GMA yung kanilang mga videos mga kasembreros. So maraming salamat sa Panginoon at yun, naging open na sila sa public din po, na hindi nila nalagyan ng copyright yung kanilang mga trailers, na yung kanilang mga videos mga kasembreros. So salamat talaga.
ABS-CBN at saka GMA. Kasi one way of promotion na rin kasi yun ng mga kasambreros, no? Sa panahon at saka sa era ngayon, talagang vloggers yung, alam mo yung, parang ano sila no? Parang silent promoters, no? Yung mga vloggers, mga kasambreros at mga content creators. Kung kaya ginagawa nga ng iba, no? Kahit yung mga GMA, kumukuha sila ng mga content creators na masikat, no? Para i-promote din yung kanilang mga contents, mga customers, or yung kanilang mga palabas. So, yun na yung trend ngayon, mga customers, and I'm so thankful, no? Na parang tinanggal na yung mostly, parang 99% ng mga videos nila ngayon ay wala ng copyright, mga kasambreros. So, ibig sabihin parang inallow nila na yung public, yung mga content creators ay dito mag-upload ng kanilang, mag-share ng kanilang videos for yun, promotion na rin, mga kas. Tapos, yun, si Kath naman, shinare na rin yung shinare ng Dreamscape, mga kasambreros, na random photos nila ni ate niya Madge sa Facebook naman ito, mga kasambreros. So, dito ay naka-black, no, ang mag-ate. Tapos, parang close sila kunwari dito, no, pero alam natin baka mag-away ito sa someday scenes, mga kasambreros. So sabi dito ng Dreamscape 5 hours ago, in a world full of strangers, every someone matters. Abangan ng official trailer ngayong July 8, Wednesday. Bukas po yan, simula ngayong July 27. Someday simula ngayong July 27 on ABS-CBN, sa All TV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at I Want, no? Stream it first on Netflix, no? So yun siya, mga kasambreros. So sa Netflix siya, of course, alam natin na mapapanood sa July 27, mga kasambreros. So abangan din natin ito, no? So tamang ano lang tayo, no? Update. Tapos next item natin, natatawa ako, natutuwa, no, mga kasambreros, ito sa pinost na isang admin. Parang na-recall niya, actually video ito, na-recall niya yung eksena ni na Kath, mga kasambreros, no, na sobrang sobrang kulit nila. Yung nagsusuban sila ng ice cream, no, sabi dito ni Simply Libra, sabi niya 16 hours ago, mapapasa na all ka na lang. Tapos ito yung sa Hello Love Again nga nila, mga kasambreros, no, 16 hours ago niya ito pinost, mga kasambreros. Sana all biniyaan ng ganyang klase ng pag-ibig, no? Sabi dito, mga kasambreros, or klaseng pag-ibig. So ito yung kulitan nila sa ice cream scene, mga kasambreros. So na-recall lang ito ng isang admin kagabi, mga kasambreros. Ito si Mark Prin, no? Na-post na rin pala yung yung parang parehong angulo, no, or a posture ng Kathleen or gesture ng Kathleen, mga kasambreros. So ito yung pinost niya kagabi, I miss you both, Kathleen. So or miss you, my Kathleen. So ito pa pinost niya sa TikTok account niya. So yung picture dito ni Alden na naka-bench varsity jacket, tapos si Kath naman ay yung pinost kagabi na teaser photos nga, mga kasambreros, no? So parang pinagtabi lang niya ang Kathleen, mga kasambreros. So definitely we missed them both talaga. We missed them so very very much, no, ang Kathleen, mga kasambreros. So maraming teasers, no, ang pinost actually ang view sa kanilang Facebook page, mga kasambreros. So natutuwa rin ako sa view, no, na sobrang open din sila. So yun, yung view din po, no, hindi rin sila naglalagay ng copyright infringement sa kanilang video. So maraming salamat. So yun po. Tapos ito, may isang post dito, ang View Philippines 3 hours ago, Yerner final boss na. Tapos sa video actually ito ni Alden, no, na yung sa mga eksena nila, mga kasambreros. So may isang umiiyak siya, tapos yung bossing siya, no, of course, mga kasambreros. Tapos yun, parang boss, no, boss kasi si Alden, di ba? Kasi nga parang siya dito, na parang madatong mga mapera, mga kasambreros. So yun po. Tapos yun, isa sa mga final items natin yung halimaw, no, sa pagmamahal si Alden or si Jao, mga kasambreros. So gaano ka kahalimaw magmahal? So ang ginawa kasi dito, mga kasambreros,
ay yung sa eksena nila no ni Kara mga kasembreros ay yung gaano kahalimaw magmahal. So ito yung time na sinundan pa niya no sa Siargao mga kasembreros, or basta parang kaya mong gawin lahat no, something like that yung point dito ng view sa kanilang pinost mga kasembreros sa isa sa mga chosen, hindi actually isa no, sa mga chosen scenes or eksena ni Soiti or ni Jao mga kasembreros sa sa Love Siargao mga kasembreros. So parang gagawin mo lahat no, parang ganoon yung punto dito ni or ng view mga kasembreros sa larangan ng pag-ibig or pagmamahal. So yun po yung ano nito. Tapos parang random shots or random scenes mga kasembreros ni Jao dito na he's really pursuant no, kumapa persistent at saka ano siya kumaga pa determinado no na makipagbalikan or mahanap si Ali mga kasembreros. So yun siya no, so grabing iyak no, of course bighati and so on, we know the story. So ito pala, parang nalagyan na ng caption kagabi ng View Philippines ito mga kasembreros no, si Jao doon sa kanyang mga eksena. Tapos si Kath, pinost na isang admin dito kagabi sobrang ganda niya mga kasembreros, parang kinat lang siya dito so parang isang random photo niya ito, if I'm not mistaken part pa ba ito ng ng Some on Someday nila na pictorial. So sobrang ganda no, parang Koreana na actress si dito si Kath mga kasembreros. So pero yun so parang part nga ito ng parang part siya ng Some on Someday pictorial mga kasembreros, tapos kinat lang yung side ni phenomenal box office cinema queen dito mga kasembreros. Tapos final item natin, so ito po ay ang prayer of course no ni Soiti mga kasembreros. So bukas abang-abang tayo ng mga ng mga ganap ng Kath, especially yung yung maliban sa of course meron pa tayo mamaya yung unveiling ni Kath mga kasembreros ng Madame Tussauds sa July 9. So grabe no, sobrang busy ang linya niya phenomenal box office cinema queen. Tapos yun, prayer ni Alden dito, sabi niya, Dear God, when life feels heavy and the path ahead seems unclear, remind me that you are my constant source of hope. Even when I cannot see the full picture, help me trust that you are working in love and wisdom. Strengthen my heart when discouragement tries to take hold. Be strong and take heart, all you who hope in the Lord. That's Psalms 31 verse 24. Ang ganda ito. Help me walk through this day with quiet faith, knowing you are near in every step. Fill me with peace that surpasses understanding and courage to keep moving forward. Thank you for being my hope, my strength, and my steady guide through every season. In Jesus' name, amen. So, amen and amen, Pops Alden. Thank you so much for the word of God and the prayer, Soiti. Alright, so yun lamang sa ating Kathleen items. So wala tayong play na video. Pakinggan po natin ang Word of God na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sobrang ganda po ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Sa Kulungan 7 beses. Bakit kaya ganitong title natin, no? Psalms chapter 79 verses 11 hanggang 12. Hear the cries of those in prison. Ito pala siya, no? By the greatness of your power. Talking to God, mga customers. Save those who are being sent to death and return to our neighbor 7 times. Ito pala yung 7 beses, no? The same or the shame that they have brought you, O Lord. So, napakaganda ito mga kasembreros, no? Kasi ito po ay si Haring David na kung saan ay kausap niya ang Diyos mga kasembreros. So, ito yung sasabi natin na which is na-post din ni Alden sa kanyang Instagram
na kapag nagbabasa tayo ng Book of Psalms ay napapalapit tayo sa Diyos, and at the same time yung different kinds of emotions ng tao. Kasi ano ito no, ang Book of Psalms ay since it was written by a man after God's own heart, si Haring David, mga kasembreros, ay very personal. Para siyang kumakausap sa kanyang best friend forever or BFF, na kung saan ay lahat ng kanyang emotion, lahat ng kanyang galit ba siya, nagtatampo ba siya, downhearted ba siya, masaya ba siya. So lahat ng uri ng emotions ay nasasabi niya sa Diyos because he was really close to God, mga kasembreros. So kagaya ng ating best friend na very open, no, ganon siya, mga kasembreros, sa Diyos. So that is why it's really also important to nabasahin natin. At hindi na siya important ba, napaka-helpful niya when it comes to releasing our emotions, our burdens, our lahat ng feelings, uri ng feelings ng tao, mga kasembreros. Sabi dito, the psalmist is crying out to God, pleading for his attention to those who are in suffering or who are suffering and in prison. So the signing of the prisoner, or the sighing of the prisoner, mga kasembreros, or the cry of those who are in prison ay nagre-refer no sa malalim na pighati or anguish and despair. Kasi di ba yung mga tao nakakulong, talagang parang wala na silang pag-asa because they are deprived of liberty. So kagawa naman na siguro no na kung bakit sila ay nasa kulungan, mga kasembreros, because of their injustice na ginawa, no, mga kasembreros, sa kanilang kapwa-tao. But yun, talagang ang tao kapag nasa kulungan ay wala silang kalayaan, no, talagang yung gusto nila hindi nila magagawa because nasa kulungan nga sila, mga kasembreros. Dito minsan yung kalayaan na neglect natin, no, or parang hindi natin napapasalamatan sa Diyos because Jesus Christ set us free, no. Kung hindi man tayo nasa kulungan, kung hindi man tayo kung hindi man tayo preso, mga kasembreros, because we didn't do anything against justice or laws, mga kasembreros, ay dapat nating pasalamatan ng Diyos, no, si Lord Jesus Christ, because He freed us from the bondage of sin. He gave us reconciliation with God the Father, and He gave us grace, hope, love, peace, lahat-lahat ng mabubuting bagay, mga kasembreros, na nagmumula sa Diyos. So whether physical or spiritually. So pwede kasing pwede kasing yung ating utak ay nakakulong sa isang nakaraan, sa isang guilt, sa isang kasalanan na parang hindi tayo move on, mga kasembreros. So may it be physical na pagkakakulong or mental or spiritual na bondage, mga kasembreros. So pwede po 'yon, no. Kaya kailangan mapalaya tayo, no, sa any bondage of sin, mga kasembreros, or gawa ni Satanas sa ating buhay. In our modern context, this can relate not only to those in literal prisons, but also to those who feel trapped in situations of hopelessness or despair. So, yung mga tao nawawala ng pag-asa, no, napakahalaga din ito, mga kasembreros, na kailan makawala sila doon sa gapos ng kawalan ng pag-asa, no, kawalan ng freedom or kalayaan sa pagiging maligaya or masaya. So ano rin yun, nagiging captive or naging alipin tayo, mga kasembreros, naging slave tayo ng kunwari maling relasyon, maling pag-isip, maling mindset, maling thinking, mga kasembreros, maling paniniwala, no. It's also important to free ourselves from those kinds of bondages na gawa niya Satanas, mga kasembreros. So alam nyo, napakahirap nitong nakakulong ka sa despair, nakakulong ka sa kawalan ng pag-asa. Kasi talagang bothered ka, worried ka, anxious ka, hindi ka makaka-move on, hindi ka makakagawa ng mga plano na productive kapag ikaw ay worried ka parati, no? Kasi nga wala kang pag-asa. So alam niyo po, ang kawalan ng pag-asa, it may lead to suicidal attempt, no? Yung mga tao nagiging depressed, no, nagiging anxious, mga kasembreros, na kung saan ay delikado ito. Their cries and pleas are a way of teaching or reaching out for help, specifically asking for God's intervention. So wala nang iba makakatulong
Yung mga depressed na tao, kumukonsulta sila sa mga psychologist or psychiatrist, for example. So, nirelistahan sila ng gamot. May mga counseling, may mga therapies, no? Ganun siya mga kasambreros, no? Pero, ang pinakamahalaga actually sa lahat na dapat nating puntahan ay ang Diyos. Okay, maaaring pumunta tayo sa isang Christian church or makipag-usap tayo sa mga pastors or mga church leaders, for example, para mag-guide tayo mga kasembreros sa spiritual freedom. So maging malaya tayo, no, na sumamba sa Diyos, yung ating isipan ay makawala dun sa gapos ng kawalan ng pag-asa, gapos ng guilty ka pa rin, gapos ng kahirapan, gapos ng basta relational issues, no, yung hindi ka nagkakasundo parati ng iyong mga family members. So those are the kinds of imprisonments mga kasembreros. Although hindi man siya physical or literal na nakakulong tayo sa presuhan or sa kulungan mga kasembreros. So ang verses na ito ay nagpapakita sa atin na ang Diyos po natin ay nagbibigay talaga siya ng atensyon. Okay, God pays attention to the cries for justice. No, especially mga kasembreros sa hustisya talaga. Now when injustices reign, talagang ang mga tao ay umiiyak, talagang sumisigaw mga kasembreros ng katarungan at katwiran. Ang Diyos po talaga natin ay He's paying attention sa iyak ng mga taong ito. It emphasizes God's greatness, showcasing that He has the power to save and preserve those who are in dire situation. So yun siya, yung mga nahihirapan, yung mga namimighati, yung mga inaapak-apakan yung kanilang mga katarungan, yung kanilang karapatan. So yung mga deprived, mga kasembreros when it comes to their freedom sa society, yung mga inaapi, ganun siya, mga suppress, sinusuppress yung freedom at rights ng mga tao. So galit na galit ang Diyos sa mga pang-aapi talaga mga kasos. That is why yung injustices sa ating gobyerno, alam kong darating ang panahon na meron talagang merong pagbabayad ng utang mga kasembreros sa mga tao, especially dun sa mga nabiktima ng baha na ninakawan ng mga politiko. The expression preserve those who are appointed to die speaks volumes about God's authority over life and death. It is an assurance that God has control even in the darkest situations. For us, this means knowing that God promises to bring restoration in life even in the midst of despair. So kasagalakitaan ng ating kawalan ng pag-asa, manalangin tayo sa Diyos, lumapit tayo sa Diyos, magbasa ng kanyang salita, because the Bible itself contains overflowing at drowning promises, several and umaapaw, overflowing promises mga kasembreros, good promises ng Diyos para sa mga nagtitiwala, sa mga nananalig at saka sumusunod talaga sa kanya mga kasembreros. So ganun siya, this theme of preservation indicates that God is not just a distant observer, but an active participant in our lives, ready to act on the behalf of those who suffer. So yung mga nagsasuffer talaga, yung mga nahihirapan, yung mga naapi, kagaya na mention natin mga kasembreros, ay God is really paying attention. Kaya hindi siya bulag, bagkos ay nakikita niya lahat at naririnig niya yung mga hinanaing na mga api mga kasembreros. So one of the most wonderful lessons we learn from this passage is the importance of empathy and compassion. As a community, we are called to be aware of those who suffer around us, whether they're physically imprisoned or facing emotional difficulties. So sa atin po ay kailangan isipin natin parati na ang lahat po ng tao ay may istorya. Lahat po ng tao ay may kwento. Lahat po ng tao ay may kanya-kanyang unique story to tell. Unique story to share mga kasembreros. So wag natin ikumpara yung ating story sa ganito na ganyan, so wag po, because we have iba-iba, unique stories mga. So ang ating gawin dito ay magkaroon tayo ng empathy, let's put ourselves in the shoes of other people so that we must also feel the way they feel. We also share the same sentiments the way they have mga kasombrero. So para magkakaroon tayo ng pang-unawaan talaga sa bawat isa mga kasembreros. So ang verses na ito ay nagsiserve sa atin ng reminder, Psalm 79 verses 11 to 12 nagsiserve sa atin ng napakahalagang paalala na ang Diyos po natin ay hindi bingi, hindi bulag sa ating mga sitwasyon. So kailangan natin ng sumunod at manatiling
tapat sa Kanya always. Alright? Sinama sa ating Word of God, ha? Nakapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, empathy and compassion sa mga tao, especially those who are deprived of freedom. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said, Amen and Amen. So, sa next segment, mga kasamaras, and paalam po. I love you.